Yan, 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 yan. Hello, hello! Haller! Tagal-tagal akong nawala, ano? So, first long ride natin ulit in a long while. Ang ride natin today, Laguna Loop, reverse Laguna Loop, 180 kilometers. Ang elevation, 980 plus meters lang. Ang challenge dito sa ride na to, yung distance. Reverse Laguna Loop via Mabitak. Dahil reverse siya, dito na kami sa C5. Pagka yung ano kasi, regular, doon sa east ang daan. Dahil reverse to, unahin namin dito. Magsa-service road kami. Papuntang Laguna. Grabe, ngayon lang ako ulit nag-right ng ganito kaaga. Hindi na ata sanay yung mata ko. Dahan-dahan lang tayo. 5:47 na, mag-aalas 6 na. Lumiliwa-liwanag na. Ang daming patibong dito sa C5. Ingat kayo. Lahat ng lubak and everything. Papasok na kami sa service road. So, dito sa service road, okay naman. Kaso maraming pothole. Service road. Ayan. Dami na namang patibong. Winnerful. Buti na lang, pagdating namin dito, maliwanag na. Mas madali nang makita yung mga patibong. By the way, highway, kaming dalawa lang ni Babe today. Date ride, ganun. Grabe! Ang wild ng mga motor dito sa service road. Nakapirangot na nga lang yung bike lane. Ayaw pa nilang ipaubaya. Pati yung mga oncoming, mga galing sa kabila, sumasalubong sila. Pero ito na talaga yung pinakamalabong road dito sa Pilipinas. Dito na tayo sa SM City, Bikutan. Nasa sukat na kami. Ay, kaliwa pala. Tapos kanan. So, magsa-service road na naman. Ay, walang katapusan. Sobrang stress ko sa service road, OMG. Nasa Muntinlupa na kami. Nakaka 30 kilometers na kami at masakit na yung ulo ko. Nakakalog sa lahat ng ano. Ang kakapal ng mga rumble strips. Alalalim ng mga lubak. 6:42 AM. So, isang oras na kaming nagra-ride. Isang oras sa padyakan. Pero parang gusto ko na munang magpahinga on the side dahil masakit nga yung ulo ko. Woo! Makda muna. Yes. Thank you, babe. It's 7:31 AM. Tapos na kami kumain. So ngayon, kaka-refill lang namin ng Vitargo. Siyempre, pagka long ride, may Vitargo kami. Tapos ang gamit nga pala ni Babe, yung gravel bike niya. O, diba? Bagong-bagong Factor LS. And I'm using my road bike, Factor O2. Kaya, ang sakit ng ulo ko sa kaldagan kanina sa service road. Dahil, lugi ako kay Babe. Kasi si Babe, swabing-swabe lang yung kaldag niya doon. Talon-talon lang siya dyan. Ako, ang sakit ng talbog ko. Ano, diretso hanggang brain cells. 7:38. Medyo mapanakit na yung araw. Pero malamig pa yung hangin. Nararamdaman ko na yung init mamaya. Mukhang bilad na bilad kami nito mamaya. Papasok na tayo ng San Pedro, Laguna. Andito na kami sa Binyan. Umuupa na yung yung kaguluhan. Kanina kasi, dun sa San Pedro, tsaka sa Muntinlupa, grabe. Sobrang wild ng mga motorista. Umaga pa lang, laspag na ako. Kasi guys, kung hindi nyo natatanong, yan ang weakness ko. Mahina talaga ako sa traffic. Yung bababa, sasakay, tapos basta magtatahi sa traffic. Yan ang pinaka-hate na hate ko. Nabubongka ko dyan. So ayun, diba? 39 kilometers pa lang tayo. Mag-aalas 8 na. SM Santa Rosa na kami. 44 kilometers. Nag-cap na ako. Tsaka arm sleeve. Kasi nananakit na yung araw. Kailangan natin protektahan ang ating skin. Ganun. So, tuloy-tuloy
nila. Malawak na talaga yung kalsada doon. So, nag-stop lang kami dito sa Select, sa Shell, sa Kabuyao. 50 kilometers. 8:32 AM. Si Babe kasi, kada kakain yan, kailangan may number 2. O, diba? Trivia! Sorry, Babe. Binunyag ko yung sikreto mo. So, ito, pakita ko lang sa inyo yung bike ko. Itong, saddle, tinetest ko siya ngayon. Bagong saddle ko yan. Pero parang okay siya pagka naka-aero position ako. Pero pagka naka-upright, parang medyo masakit siya. So, tinetesting pa natin. Kasi hindi ko pa rin nahahanap yung saddle na perfect para sa akin. Tapos ito naman, binabaan siya yung stock height. Hindi ko pa pinaputol kasi hindi pa ako sure. And thankfully, buti na lang di ko pinaputol kasi parang gusto ko ipaangat ulit. Kasi nagpa-bike fit na ako, guys. Nagpa-bike fit ako sa ating suking tindahan kay The Fit Lab, kay Bam. Hindi ko alam kung napakita ko na sa inyo to. Pero kung hindi nyo pa alam, new bike to. Factor 02, size 46. So anyway, old new stock siya. New old stock. O basta yun. Wala na kasing gantong size. Pagkakita ko sa kanya, love at first sight. So, lahat ng parts nito, galing lahat sa galing lahat sa Canyon ko. So, nilipat ko lang. Ayan, yung stages, yung group set, na Di2, na Ultegra. Tapos, ang kasama ng frame, head tube ba tawag dyan? Ano ba yun? Basta ceramic din yung headset nito. Tapos, ayan, syempre, kung ano man yan, yung seat post, pero hindi ito yung kasama niyang seat post. Kasi yung seat post na kasama may setback. So, nilagay ni Babe sa kanya. Ayan. Ayan yung seat post. So, nagpalit kami. Ito ring niya, integrated na black ink handlebar. Kasama na yan. Swerte ko talaga kasi size ko, size 38 yung width niya. Tapos, 80. Yung stem, 80. Ayan. Tapos, yung wheel set, yun pa rin, Bontrager. Pero, sabi nila, dapat daw palitan ko ng black ink kasi, ewan, as a purist yarn. Ayun lang. Tapos punta tayo dito kay Babe. Si Babe na naaaliw sa gravel bike. Ayan, Factor LS, size 49. So, nilipat niya lang din yung mga parts niya galing dun sa huli niyang gravel. Pero pinalitan niya ng wheel set. So, ayan yung wheel set. Actually, hindi yata. Pinaglololo ko yata ako nito ni Babe. Parang naka-straight GRX to. Kasi yung galing sa Giant niya, hindi naman straight na GRX. OMG. Shimano GRX, 11 speed, 4831. Tapos, anong cogs nito? Sorry, hindi ko talaga alam kung anong cogs nito. Parang naka-ceramic na BB na rin to. Nasaan ba yung BB? Yung sa akin, naka-ceramic na BB na. Kasama na yan. Yung kanya ba? Tingnan nga natin. Oh, naka-ceramic na din. Ang ganda. In fairness sa Factor, masarap siya dalhin. Sobrang nakakagana. Nakakapogi. Tagal naman ni Babe. Inuuhog na ako dito. Tagal na. 8:59 AM. Kakaalis lang namin sa Shell. SM City Calamba. Okay, kakanan. Tingnan nyo naman yung mukha ko. Puro tambucho na. Itim na yung mukha ko. Dito na kami sa Pansol, Calamba. Maluwag na dito. So, nakakapag-renta na kami. Tsaka malamig. Malamig na dito sa part na to. Thank you, Lord. So, ayan. Medyo nanggigil na si Babe. Pasal tayo. Dadalawa na lang kami. Madadrop pa ako. Los Baños na tayo, mga beshi cakes. Nairaos natin ang traffic. Yes! Congratulations, babe! Traffic pa yun. Traffic pa din? Picture tayo? Picture tayo! So, 65 kilometers. Dito na kami. Los Baños marker. Ay, ang tawag dito? Los Baños M. Dito talaga sa Los Baños, yung favorite kong part ng Laguna Loop. Malamig na.
init na nadarama. Tsaka payapa. Kahit nakalsada pa din siya, main road pa din siya, pero hindi na ganun kagulo. Tapos meron ng mga mini ahon. So medyo rolling yung terrain dito. Nakaka 65 kilometers na tayo. So mula nung umalis kami ng bahay hanggang dito, ito pa lang yung unang ahon. Lahat ng dinaanan namin, puro patag lang. Tsaka traffic. May Dear Joe dito. So gagabihin talaga kami nito. Masyado kong pinapanindigan yung date ride. Kanina pa talaga ako kapeng-kape. Tsaka ang init. So wala lang, kaming dalawa lang naman eh. So antayin ko dito si babe. Tanungin ko kung gusto niya magkape. Kape tayo? Mayag siya. Yes. Ang dali mong kausap pag tayong dalawa lang. Hindi ka masyadong galit sa akin. Hindi ka masyadong hard. Wala ka masyadong pake. Are you sure about that? Sasandal na lang niya. Tapos na kaming tumambay, 10:59 AM. Mabuti na lang at wala ng araw. Okay, ready na ulit makipagsapalaran. Mamaya tatambay tayo ulit. 75 kilometers. Nandito na pala tayo sa Bay Laguna. So hindi ko alam kung yung Dear Joe's kanina Los Baños pa yun. Kasi kakaalis lang namin. Lakas na ng hangin mga beshi cakes. Ito yung tatandaan nyo dito. Pagdating dito sa Bay, mahaba to na malakas yung headwind. Tandang-tanda ako to. Nung naka-gravel ako, hirap na hirap ako dito. Siguro mas malakas din yung headwind nung time na yun. Nakakahirap din kasi dito yung kalsada. Hindi smooth yung kalsada. So hindi rin smooth yung padjak. Mas smooth dito, yan. Kaso, kailangan mo mag-give way sa mga motorista eh. Pero, parang onti lang naman. Ayan, mas smooth dito. Pero, ayan, kailangan mas maingat kasi dito dumadaan yung mga motorista. Tapos, liliit pa. So, isang lane na lang yung smooth. Wala, hindi na ako pwedeng pumasok dyan. Okay na to. 27 yung takbo natin ngayon. Ayan, 28. Hindi mo masyadong pwedeng kargahan to kasi mahaba to eh. So dapat yung sakto, adjust lang, yung swabe lang. For datahan ko na si babe, malakas talaga yung headwind. So 28 to 30 pa rin yung takbuhan namin. Palitan kami ni babe. Mga 7 kilometers na tayo dito sa headwind. So pagka ganito, mataas yung cadence ko. Yan. Naglalaro sa 85 to 95 yung cadence ko. Binababaan ko lang yung gear. Tapos binibigatan ko pag masyado nang magaan. Nakakataas din talaga ng heart rate yung headwind tsaka spinning. So kaya pala mamadali itong mga kabataang to. Nag-aarkuhan. Papasok na tayo sa Santa Cruz. Kasunod nito pagsanhan na. 89 kilometers na tayo. Konti na lang, pagsanhan na. Kala mo pa uwi na yun. Alahati pa lang, beshi. After 15 kilometers, 90 kilometers na kami dito sa Santa Cruz. Tambay na naman. Kenchi's Goto, Batangas. Pero nasa Laguna kami. Goto, Batangas sa Laguna. Ito na yung order namin, Pares Goto. Si babe nagpunta pa dun sa bike shop. May bike shop dun. Papacheck yung rotor niya. Yung si babe. Papacheck niya daw yung rotor niya kasi pinipigilan siyang bumadyak. O diba, sakto yung pinili ko. May bike shop pa. At least di ka na makakapagdahilan pagka nadadrop ka. Ito yung mga gustong gusto ni babe eh. No babe? Ito talaga yung dream date ni babe. Simple lang. Yung kumakain sa tabi ng kalsada, marikarinderya lang. Ganito kami mag-date. Okay. Wala na siyang pera. Nasa bike na lahat. Akin na may iwan ka na nito.
Ayos na? Ayaw na tumigil ng ikot. Ayun na, para ako may hinihila eh. Ganda-ganda ng mic, daming dahilan. 12:10. Laban na ulit. Lapit na tayo sa Pagsanhan. 91 kilometers. Grabe, grabe yung headwind. Headwind pa more! So, sabi ni babe, kung mag-average kami ng 30, 3 hours nasa bahay na kami. Pero paano? Takbo namin ngayon 21. So babe, kaya ba? Pwede sa'yo. Magkakape pa. So mga 9 PM nasa bahay na siguro tayo, no? Oo. Importante mga tambay-tambay din. Importante ang tambay. Priority. Panibay to ng Relasyon. relasyon natin. 98.5 kilometers. Nandito na tayo sa arko ng Pagsanhan. Kanina pa tayo nasa Pagsanhan. Pero dito yung ano ba to? Basta yung laging pinagpipicturan. Yay! Halfway through! Kunti na lang, Beshi! So, pagdating dito sa simbahan, kakaliwa. Tapos, paakyat na yan ng Lumban. Yan na yung first na major climb. Ang init na. Pero kakayanin. Ginusto mo to. Pagkat kumanan kayo dun sa kabila, may makikita kayong maliit na bridge. Maganda. Tapos dun din yung sikat na halo-halo. Ganda dito, oh. Eh, mga gustong-gusto ni babe kaya nagbabagal yan eh. Gustong-gusto niya yung mga body of water. Bago to, bago umahon ng Lumban, 102 kilometers. Ito na tayo papuntang Mabitak. Ito na yung ahon. Kagandahan dito, makulimlim. Trash to ka. Daming pinapatunayan ng asawa ko. 6%. 1 kilometer lang to, mga beshi. Ang bigat ko. Ang taba ko. This is so unbecoming of me. Hirap na hirap ako sa mga ahon ngayon, beshi. Hirap na hirap ako kasi wala ako sa kondisyon. Ang jubis-jubis ko pa. Puro kain. Siyempre, magpapasko. Feeling exempted sa diet. Tsaka ang tagal ko rin walang bike. Dami kong dahilan, no? Tagal ko hindi nag-bike ng matiwasay. Puro pasundot-sundot lang. Kasi, nagbakasyon yung yaya namin. Tak-tak lang, ganyan. 30 kilometers. Pero parang once a week lang yun. 5%. Mababa lang naman tong ahon na to. Pero hirap na hirap lang talaga yung pagkatao ko. Dito na tayo sa tuktok, sa Lumban. Ganda, no? Falls. Kalayaan, Laguna. Siyempre, after umahon, lulusong. So, kung gagawin nyo itong ruta na to, yun yung mga challenge. Yung mga traffic mula Muntinlupa hanggang Los Baños. Pero kung maaga kayo, hindi naman masyadong problema yon. Kasi last year, maaga kami. 4 AM kami umalis. Madilim pa. So, 6 AM, nasa San Pedro na kami. Ay, nasa Calamba na kami. So, mabilis namin kinuha yon last year. Ngayon, inabutan kami ng traffic. Kasi ayaw magpakabog ng mga anak ko. Ayaw bumitaw. So, late na kami nakaalis. Tapos, nagutom pa kami, ganyan. So, ayun, dami ko na namang dahilan, puro dahilan. Tapos, ano pa bang challenge dito? Ayun, ahon ng Lumban. Tapos, yung susunod na ahon, Mabitak. And then, Rolling Hills sa Morong. Tapos, yung final boss, Teresa. Tapos, syempre, pangmalakasang headwind. Kasama na sa Laguna Loop yan. Walang Laguna Loop kung walang headwind. Hindi ko nga alam bakit hindi doon nilagay yung
Bakit hindi sa Laguna nilagay yung mga windmills? O, tatamaan pa ako. Dapat sa Laguna nakalagay yung mga windmills. Parang lahat ng hangin sa Pilipinas nandun. Dito mahangin pa din, pero hindi na ganun kalakas. Ang daan natin ngayon, mabitak. Pero kung ayaw nyo umahon ng mabitak, pwede sa Hala-Hala. Puro patag yun, pero malakas din headwinds. Ngayon pa, puro ginagawa. Puro lubak sa Hala-Hala. Hindi siya masyadong masaya gawin ngayon. Pero pag sa Hala-Hala kayo dumaan, magiging 200 kilometers yung ruta. Ganda dito. Swerte namin kasi hindi masyadong malakas yung headwind. Na-experience na namin dito last year yung ayaw talaga magpapadjak ng headwind. Malakas headwind pero kaya naman. At saka maganda kasi yung kalsada. Mas maganda pa yung view. So ayun nga, ang lakas ng headwind. Kaso, hindi ako makapag-drops. Kasi sabi ni babe, meron daw butas yung bib ko. Sakto pa sa puwet. Sakto sa puwet. Tapos lumalaki siya pag nagda-drops ako. Naka 114 kilometers pa lang kami. Meron pa kaming 65 kilometers. Anong gagawin ko mga beshi? Anong pagtatakip ko sa butas? Dito na kami sa Salubungan. Dito kami sa Salubungan. Falls Ahon. Mukha siyang ahon pero 1% lang talaga. 118 kilometers to. Oh, yung mga nakita pa tayo dito. Ganda. Laguna Loop sila. Mahaba pa yung ikutin nila. Salamat po. Anak ng Tokwa. Oh, shout out sa anak ng Tokwa. Napili nyo naman pangalan ng grupo parang Sa Tokwahan po sa Imos. sa Imos. Taga Cavite po kayo. Idol sa... Ingat kayo, ride safe, ride safe po. 123 kilometers. Ito na yung pakaliwa ng Hala-Hala. Dito yung papuntang Mabitak. Diretso. Directionation. So, umaahon na tayo ng Mabitak. Here we are. Doing the ahon. So far, naglalaro sa 4 to 6%. Banayad lang. Pero, 7 kilometers to. So, marami pa siyang chance kumunat. Pagkakaalala ko, marami rin talagang siko dito. 500 meters pa lang inaahon natin. May 6.5 kilometers pa. More than 2 kilometers na kaming umaahon. So far, para lang siyang bugarin. 4 to 6%. Hindi 46 ah. 4% to 6%. Pero, may mga siko na umaabot ng 8%. Yun nga, banayad siya. Pero dire-diretso. Ang pinaka-recovery na niya, 3 to 4%. So, mahirap siya. Pero at least, hindi siya matarik. Hindi nakatingala. Kala ko, makakauwi kami ng hindi pagod. 3.19 kilometers to go. 115 meters remaining. 3% lang yung average, pero shoot, non-stop. At saka grabe yung init. Maraming lilim. Siniswerte kami kasi marami pang lilim. Kasi kung puro ganyan, mas mahirap siya. Pero sunog na yung likod namin. Ang tagal nung next na lilim. Ba't di na lang kasi ganto? Ganto, makulimlim. Pag ganito, kaya eh. Diba? Pag ganto lang, sus, tapos yan. Kaso ganun. Kaso ganun. Ganun eh. Ganun eh. Pero isipin mo, kung kanina to, alas 12, di mas mainit. Buti na lang, tumambay tayo. Tama natin. Tignan mo nga yung pinigilan mo kayo nun. Oh, Bike shop eh.
May bike shop. Diba? Napapanahon eh. Kaya dapat magkape muna tayo bago tayo. Kape tayo ulit. Mga 30 minutes lang. Sige. Looking forward na ako sa kape. 2.95 kilometers na lang yung ahon. Di ba yung Miguel pagkalagpas ng Mabitak marker? Okay. So, malapit na. 2:30 na. Haste. So, makakauwi kami siguro mga alas 6. Ayan na, may mga pa-banner na. Ayan na, babe. Lapit na. Mukhang puro malilim na nga dito. Laguna pa rin pala tong Mabitak. Akala ko Rizal na to. Uwing ako. Ay, shoot! Mainit na naman dun. Kailangan ko sulitin tong lilim. Ayan na! Ayan na yung Miguel's! Hindi na kami aabot dun sa mainit. So, after namin magkape, meron pa kaming 2 kilometers na aahonin. Pero okay na yun, kaya na yun. Kaysa yung 7 kilometers dire-diretso. Oh my God. Ganda naman here. It's very peaceful. Hirap lang maglakad. Ganda oh. Mukhang gagabihin talaga kami ah. Mukhang mapapasarap yung tambay namin dito. Hala, ang lamig dito. Baka hindi na ako umuwi. Sundain mo na lang ako. Sige, sundin kita. Promise. Tayo ka lang ah. Huwag na aalis ah. Tayo mo ako. Ang lamig dito. Pagod na ako. May 30 kilometers pa. 30? Tama, malayo pa. 50 pa. 50 pa. Oh my God, may 50 kilometers pa. May Teresa pa. Sa ahon pa ng Teresa. Lapit na yan, mabilis lang yan. Siguro mga 11:30 nasa bahay na tayo. Bakit ba ako pumayag sumama sa ride na to? Chill lang naman, diba? Dami nating kape. Tapos ang unti ng kain. Ang unti ng kain. Kainin ka. Visit na. 3:45 PM. Ahon na ulit. Ang sakit ng singit ko. Ba't ganun? May mali sa saddle ko ata. This is not the saddle for me. Yun. Malamig na. Kaya natin kailangan umahon sa initan. Yun nga lang, gagabihin tayo. Pero okay na din. At least di mainit. So mamaya sa Teresa, gabi na. Ganda. Mas maganda kasi tapos na yung ahon. Lusong na ang Bugarin. Dire-diretso lusong na to. Tapos patag sa Baras. Tapos rolling hill sa Morong. Ahon ng Teresa. And that's it. We will be finally home. Pero mahaba pa yun. 47 kilometers pa. Ganda ng windmills, oh. Ganda talaga nitong kalsada na to. Ganda ng view. Lalo na pag gantong oras na, wala nang araw. Busog. Busog na busog ang Mamshi. Ganda rin talaga tong Laguna Loop eh. Ang dami rin talagang makikita. Mahirap kasi mahaba. Hindi naman siya ganun kahirap na parang baler o Dax Baler ganun. Masarap siyang gawin. Lalo na pagka malamig yung panahon. Actually kanina, kung hindi naman mainit na Mabitak, hindi naman kami malalaspag. Actually hanggang ngayon, hindi naman kami laspag eh. Enjoy gawin to. Siguro mas madali yung regular na Laguna Loop. Ewan ko, sa pakiramdam ko lang. Kasi maraming, nandito yung mga ahon eh. Well, ahon ulit sa Lumban. Tapos, itong Bugarin, aahonin mo rin. I guess pareho lang. Wala lang yung Teresa. (4:42 PM). Nandito na kami sa Shell bago magmorong. So, rolling hill sa Morong. Tapos, ahon kami ng Teresa. Baka hindi ko na mapakita kasi
Animal yung camera ko na lowbat. Nakaka 149 kilometers na kami. Mga 30 to 35 kilometers na lang. Wish me luck, guys. Okay? Maraming salamat sa panonood. Ang sarap talaga ng ganito, paminsan-minsan, yung mag-isa lang kami. Mag-isa lang kami. Mag-isa lang ako, tsaka siya. Nag-enjoy kaming dalawa. Ang usapan namin, at least once a month, meron kaming ride na kaming dalawa lang. So, dapat gawin nyo rin yan. Paminsan-minsan, maganda yung mag-isa na may kasama. Sana nagme-make sense ako. Thank you so much for watching. Bye!